Tatandaan po natin na sa ating bilang mga lingkod ng Diyos, bawal po ang maging mangmang. Ano po ang dahilan? Huwag ang wika, kayong maging mangmang. Kapag sinabing huwag, ay nauunawaan na po natin ang ibig sabihin ay bawal. Ngunit dapat natin maintindihan na sa ating binasa sa Efeso 5:17, hindi ang mangmang dito na tinutukoy ay ang mga walang pinag-aralan sa eskwelahan ng mga tao, kundi mangmang na hindi inuunawa at hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil si Pedro at si Juan nga po ay mga tao walang pinag-aralan at mga mangmang. Nagtaka po ang mga tao kay Pedro at Juan at kaya sila nagtataka ay wala namang pinag-aralan itong mga ito, ngunit hindi sila mangmang sa pag-unawa ng kalooban ng Diyos, sapagkat napagkilala nila na nakasama po nila si Jesus. Iba po si Pedro at si Juan sa mangmang na hindi umuunawa ng kalooban ng Diyos, sapagkat meron naman pong mangmang na kaya itinuturing na mangmang ay sapagkat walang pinag-aralan. Hindi naman po mahirap isipin ang punto ni Kuya Daniel. Ang tanong niya, dahil kung ba't ikaw ay walang pinag-aralan, hindi mo na ba mauunawaan ang kalooban ng Diyos? Si Pedro at si Juan, apparently, naunawaan po nila ang kalooban ng Diyos, kaya magkasama sila ng Panginoong Kristo. Dito pa lamang po ay pinakikita na sa atin ang halaga ng pagkakaroon ng malawak na kaisipan. Hindi dahil sinabi pong mangmang ay masama na kaagad. Bakit po? Sapagkat mayroon pong mangmang na ikinukonsider na kaya sinasabing mangmang ay walang pinag-aralan. Sabi nga po ng isang kanta, Grade 1 lang ang natapos ko, noray pa po. Hindi mo may papakahulugan na kung walang pinag-aralan sa eskwelahan ng tao, hindi nakaabot ng grade 1, grade 2 o anumang grade, ay hindi na po pwedeng makaunawa ng kalooban ng Diyos. Ano pa po ang isa? Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. Mayroon naman po palang mangmang pa kasi bata pa. Wala pa pang malay. Kaya ang sabi ko ng kanta nila, batang bata ka pa at marami ka pa, kailangan malaman at intindihin sa mundo. Bakit po? Sapagkat ang puso ng bata ay nababalot pa ng kamangmangan. Bata pa po, inexperience pa. Lalo na po yung mga batang maliliit, marami pa silang dapat na matutunan, so may kamangmangan pa na bumabalot sa kanilang puso. Pero kaya po natin i-define ang mga bagay nito, mga kapatid, para hindi basta ka na lang huhusga na itong kamangmangan itong tao na ito ay isang klase na parang wala ng pag-asa sa harap ng Diyos. Dahil mayroon pong mangmang na, kaya mangmang ay wala lang siyang pinag-aralan. Wala pong pinag-aralan sa eskwelahan ng tao, kaya kung tawagin nila ay mangmang. Pero kahit na walang pinag-aralan yan sa eskwelahan ng tao, hindi mo maaaring magturing na iyan ay hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Kung gumagawa siya ng kalooban ng Diyos, kung gumagawa siya ng katwiran ng Diyos. Meron naman kung kaya nababalot ng kamangmangan ang kanyang puso kasi ay bata pa. Ano ba po? Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit. Ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Mayroon naman po pala, ang gusto ay puro away. Parang feeling po niya kapag siya ay palaaway, ay matapang siya. Ano tinitingin-tingin mo? Huwag mo matitingnan ang mga ganito at may paglalagyan ka. Ang sabi ko ng Biblia, karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Isa po palang manifestation ng pagiging mangmang, yung palaaway. Mahilig po sa away. Yung akala mo po, napakatapang. Kapag ka naman sa'yo pinatulan, ano? Lalaban ka? Noon mo pinatulan. Ano ngayon? Sasabihin sa'yo, malaki ka lang. Kapag sasabihin ko sa'yo, ano ha? Matapang ka ba? Ano ngayon? Matapang ako. Bakit? Ang sasabihin naman po, mabuti po pala at matapang kayo. Dalawa po pala tayong matapang. Akala ko kasi ako lang ang siga dito. Dalawa naman tayo. Ang isang manifestasyon po ang pagiging mangmang, palaaway.
Kapag nakakakita ka po ng taong palaway, mangmang yun ayon sa Biblia. Ano ba po ang definisyon sa taong mangmang ayon sa Biblia? Siyang nagpupubli ng mga magtatanim ay sa mga magdakayang labi, at siyang nagpaparatan ay mangmang. Ang mapagparatan, sabi ng Biblia, ay mangmang. Yun po bang wala ka namang pruweba, ay magpaparatang ka. Kaya nga po paratang ito eh. Ang ibig kong sabihin ay wala kang pruweba. Kaya ang paratang niya, yung manok na kinain mo, ninakaw mo. At hindi lang manok, pati itlog ng manok ng kapitbahay, ninakaw mo rin. Walang basihan at walang pruweba. Paratang lang talaga. At ang gagawin ko sa iyo, kadalasan ng mga nagpaparatang, ang gusto nung nagpaparatang ay patunayan nung pinararatangan niya na siya nga ay magnanakaw. Siya po ang nagpaparatang, ang gusto niya ay patunayan nung pinararatangan niya na totoo ang kanyang paratang. Bakit po? Magpaparatang po muna. Ganun po ang nagpaparatang. Wala po siyang pruweba. Paparatanan ka. Magnanakaw ka. Kung di ka magnanakaw, patunayan mo! Aba, ikaw po ang nagpaparatang na magnanakaw ako. Bakit ako magpapatunay na hindi ako magnanakaw? Ikaw ang magpatunay na magnanakaw ako. Kamangmangan po yun na parang ang sasabihin sa iyo, patunayan mo na hindi mo ninakaw ang manok. Sasabihin pa sa iyo, ipaliwanag mo kung saan mo kinuha ang manok. Patunayan mong hindi mo kinuha ang manok ng kapitbahay mo. Kahit sa korte, ang burden of proof ay nasa nagpaparatang. Kaya kamangmangan po yung ikaw ay nagpaparatang, sabi ng Biblia. Bakit po? Kaya nga ang kasunod po niya, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawa may kapantasan. Yan po ang sabi. Kaya nga po sa batas, ipapauna na sa iyo. Kapag inaaresto ka, ang sasabihin po sa iyo, you have the right to remain silent. Anything you say will be and can be used against you. Ngayon po pala sa karamihan ng salita, ayon sa nasulat, ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Bakit po? Dahil yun ang wikang mangmang nagpaparatang. Ang dami na po na i-take into consideration. Yun pong palaaway, yung nagpaparatang. Ano po? Ito pa, sa 1:7 ng Kawikaan, ang sabi naman, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kapag ka po humahamak ka, hinahamak mo ang karunungan at hinahamak mo ang turo, ang sabi ng Biblia, mangmang ang ganoon. Tandaan po natin ang mga ito. Line-up ito ng kung sino at ano ang mangmang ayon sa Biblia. Ito pa, sabi po ng banal na kasulatan sa 14:1 ng Awit, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yun po palang mga hindi naniniwalang may Diyos, mangmang ang mga iyon. Dahil po ang mangmang, ang wika, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Marami po ngayon yan sa ibang bansa. At kahit sa Pilipinas, surprisingly, ang sabi ni Kuya, ay meron na rin mga ganyan mga tao na hindi naniniwala na may Diyos. Ito pa po ang isa. Pansinin natin mabuti dahil mahalaga ito sa atin. At ang bawat dumirinig ng ating mga salita nito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang. Kapag ikaw pala ay nakikinig, ngunit hindi mo naman ginaganap, matutulad ka, ang wika, sa isang taong mangmang. Kaya nga po sinasabi, hindi ang inaaring ganap ay ang tagapakinig ng kautusan, kundi ang nagsisikaliba sa kautusan ay aariin mga ganap. Sapagkat kung iyong dinirinig at di mo ginaganap, mangmang ka, ang sabi ng Biblia. Kaya po sa 2:13 ng Roma, ay makikita natin na ang hindi mga tumatanim sa kautusan ay mga mangmang. Kung ayaw po natin maging mangmang, hindi tayo dapat na maging tagapakinig lang. At ito pa ang punto, sabi ni Kuya Daniel. Lalo naman po kung ayaw makinig. Bakit po? Kung yun kung nakikinig at hindi ginaganap ay matutulad ang wika sa isang taong mangmang, ano kaya yung ayaw makinig? Lalo naman po kung ayaw mong makinig. Kaya nga po yung hindi nakikinig sa turo at hindi nakikinig ang wika sa kaalaman,
kapag po ang pag-uusap ang Biblia ay mga mangmang. Nakakikita na po tayo ng maraming kamangmangan sa puntong ito. Bakit po mahalagang alam natin ang kamangmangan? Para malaman din po natin kung ano yung katalinuhan, para ma-identify po natin. Ano pa po ang isang ipinakikilala ng Biblia? Ipaalala mo sa kanilang pasakot sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunuri na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaniluman, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-sari masamang bita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo na nagkakapuotan. Ang lawak pala talaga ng salitang mangmang sa talatang 3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-sari masamang bita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo na nagkakapuotan. Kamangmangan po pala na ikaw ay namuhay ka sa masamang akala at kapanagilian. Yung mga napupuot, yung mga nagkakapuotan, yung mga suwain, yung palang mga bagay na yan, consider yan na kamangmangan. Kapag nabubuhay ka po sa masamang akala at kapanagilian, sa Biblia, mangmang ang ganoon. Na kung titingnan po natin sa talatang 1, ipaalaala mo sa kanilang pasakot sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kaniluman, na huwag makipagtalo, kundi magpakainhin at magpakainahon sa lahat ng mga tao, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-sari masamang bita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo na nagkakapuotan. Kaya maliwanag po na ganoon din, mangmang ka kapag mahilig kang makipagtalo, mahilig kang magsalita ng masama sa lahat ng mga tao. Nandidiyan po lahat at binabanggit naman po sa Biblia. Kaya mayroon na po tayo ngayong titinda. Kaya nga, inaalam po natin kung paano ba tayo magiging ayon sa Espiritu. Sapagkat kapag ayon po tayo sa Espiritu, ang dapat ay lumalakad tayo sa Espiritu. Lumalakad po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano ba po ang isang ipinakikilala? O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na nakako sa krus ay maliwanag na inihayag? Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. Kapag po pala ikaw ay nagpasimula sa Espiritu, pagkatapos ay nagpapakasakdal ka sa laman, ang tawag po doon ay isa kang mangmang. Lumalakad na tayo ayon sa Espiritu. Nagpasimula ka na, lumalakad ka na ayon sa Espiritu. Pagkatapos, bigla kang bumuelta at nagpapakasakdal ka naman sa laman. Ang sabi, napakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. Kung nagpasimula na po tayo sa Espiritu, ang dapat ay magpakasakdal tayo sa Espiritu. Doon po tayo nagpasimula. Nagpasimula ka ng lumakad doon, kaya doon tayo magpakasakdal. Hindi po tayo dapat magpagayuma, gaya ng sabi sa talatang 1. O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo? Kapag po pala ikaw ay nagpapagayuma sa mga wala namang puhunan sa iyo, ang ibig mong sabihin ng nagayuma, parang hindi mo alam kung paano. Kaya ang sabi sa iyo, ano ka ba? Nagayuma ka? Ano ang nangyari sa iyo? Nagustuhan mo yan? Ano ba ang nagustuhan mo dyan? Bakit po? Wala siyang maituro kung ano ang nagustuhan niya. Kaya ang sabi sa kanya, nung lahat ang magbuhos ng lahat ng hindi maganda, ay nakasamit yan eh. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit mo nagustuhan? Nagayuma ka ba? Ano po ibig sabihin?
Alamin po natin kung yung ikaw ay magaling na pamahikayat doon sa mga bagay na hindi mo dapat na pagpahikayatan, na nagpasimula ka sa Espiritu at pagkatapos ay magpapakasakdal ka sa laman. Kaya ang sabi ni Pablo, napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon na nagpapakasakdal kayo sa laman. Maliwanag po na kapag hindi ka nagpakasakdal sa Espiritu, kundi sa laman, ikaw ay isang mangmang. Balikan natin ang talatang Efesos 5:17 at saka natin basahin ang 15. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marunong. Ano po ang ibig sabihin? Huwag tayong gaya ng paglakad ng mga mangmang na hindi umuunawa sa kalooban ng Panginoon. Na mga mangmang sapagkat nagpasimula sa Espiritu at pagkatapos ay nagpapakasakdal sa laman. Ano po yung marunong? Kung nagpasimula po tayo sa Espiritu, dapat magpakasakdal po tayo sa Espiritu. Kung dati po tayo lumalakad ng ayon sa laman, para huwag tayong maging mangmang at maging gaya ng marunong, lumakad po tayo ayon sa Espiritu. Dito po ay nakakakita na tayo ng crossover, sapagkat hindi tayo dapat na maging mangmang, kundi dapat ay unawain natin ang kalooban ng Panginoon. At para magawa natin ito, dapat ay babalik tayo sa prinsipyo na dapat ay lumalakad tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. At kapag lumalakad tayo ng ayon sa Espiritu, ang sabi ng Biblia, ang kautusan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay kinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ibig pong sabihin, kapag ikaw ay hindi lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ka ayon sa Espiritu, hindi ka nagpapakasakdal sa laman, kaya hindi ka gaya ng mangmang. Magagaya ka doon sa mga marurunong, sapagkat nasusulat, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisidalima sa mga bagay ng laman, at ang mga ayon sa laman, sila ay nagsisidalima sa mga bagay ng laman, at ang karugtong ng talata, datapot ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Ang mga ayon naman sa Espiritu ay nagsisitalima sa mga bagay ng Espiritu. Ngunit, paano mo masasabing tinatalima mo ang mga bagay ng Espiritu? Maliwanag ang ating natutunan na kapag tinatalima mo ang sinabi ng Panginoong Kristo na ayon sa Kanya, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Masasabi mong tinatalima mo ang mga bagay ng Espiritu kapag tumatalima ka sa mga salita ng ating Panginoong Kristo. At pagdating sa Roma 8:6, datakwang ang kamisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. At sa talatang 13, sapagkat kung mga buhay kayo na ayon sa laman, masasabi natin, magiging mangmang kayo, sapagkat ang resulta, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Kapag nabubuhay ka ba sa laman, marunong ka ba o matalino o mangmang? Diyan ang kayo ay mangmang na nabubuhay ng ayon sa laman, kaya ang resulta ay mamamatay. At ang karugtong na nakasulat, dapat sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. At sa talatang 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kaya by substitution, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo hindi mangmang. Kaya ganoon kapag by substitution, sapagkat ang sabi ng nakasulat, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay lalakad tayo ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Lalakad tayo hindi gaya ng mangmang, kundi gaya ng marunong. Kaya huwag tayo maging mga mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon.
Dito ay na-identify na natin ang mga mangmang at ang mga marunong, ang lumalakad ayon sa Espiritu at ang lumalakad ayon sa laman, ang nagpapakasakdal sa laman at nagpapakasakdal sa Espiritu, ang umuunawa ng kalooban ng Diyos at ang hindi umuunawa ng kalooban ng Diyos. At sa puntong ito, puntahan naman po natin ang napakahalagang bagay na dapat natin maunawaan sa nakasilat sa Kawikaan 26:4 hanggang 5. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan, baka ikaw man ay maging gaya rin niya. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan, baka siya maging pantas sa ganang kanya. Alam po natin sa Biblia na kapag sinabing huwag, iyan ay bawal. Kaya nga sa Efesos 5:17, huwag kayong maging mga mangmang. Bawal sa atin ang maging mangmang sapagkat dapat ay unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kaya itong nasa Kawikaan 26:4, huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Maliwanag dito na bawal sagutin ang mangmang. Ngunit pagdating sa kasunod lamang na talata, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Dito naman ay maliwanag na dapat sagutin ang mangmang. Paano ngayon ito? Magkasunod lamang na talata ito. Kapag sinabi mo sa akin, hindi dapat sagutin ang mangmang. Dahil ang sabi nga huwag mong sagutin ang mangmang. Paano ang nakasulat sa talatang 5 na sagutin mo ang mangmang? Kapag ang sasabihin mo naman, yun nga ang dapat. Talagang dapat sagutin mo ang mangmang. Paano naman ang nasa talatang 4 na huwag mong sagutin ang mangmang? Napakaganda ng pagkakapapansin sa atin ni Kuya Daniel sa mga puntong ito. Dito ay pinapansin po sa atin ang dalawang bagay. Sa 4, huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Dito naman sa kasunod, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Ito ay magkapareho lang na ayon sa kanyang kamangmangan. Huwag mong sagutin o sagutin mo. Pareho ang karugtong ay ayon sa kanyang kamangmangan. Hindi mo sasagutin ayon sa kanyang kamangmangan. Sasagutin mo ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya salamat ang marami sa Diyos sa pagkatapos ng matagal na panahon ay pinagkaloob ng Diyos kay kapatid na Daniel ang pagkaunawa sa pagkasunod na talatang ito sa Biblia. Kaya pakinggan po natin muli mga kapatid